Hello mga lalabs, mga vayots, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi Luzon, Visayas and Mindanao, Pilipinas, sa mga kapwa ko Dabawenyo, Davao City, Davao Region at sa buong Mindanao Region. Madayaw na gabi sa inyong tanan at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyong mga lalabs, mga vayots. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe, like at share kung magustuhan po ninyo ang aking video. At maraming salamat po sa mga subscribers at mga viewers na nanonood sa aking video o sa aking mga videos at sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat. So, yung topic natin ngayon ay ito, kakasuhan daw ni Regional Director Nicolas or Nicanor. Bas yung Canor, no? Torre. Si Mayor Baste Duterte. Dahil ba sa nais siya nitong or ambisyon niyang sinabi ni Mayor Baste Duterte na kapag makita niya ay sampalin niya si General Torre or sa inihambing ni Mayor Baste yung mukha ni sino ba ito? Regional Director General Torre kay sino ba itong yung sikat na yung may parisan na yan eh. Diwata pala yun. Panoorin natin yung balita ng News 5 na to, no? Lalong ireklamo ng hepe ng Police Regional Office 11 si Davao City Mayor Baste Duterte. Dahil yan sa patuloy na patutsada nito sa kanya, nag-ugat sa Rigodon sa Davao City Police. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagbabalak na raw kasuhan ni Davao Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III si Davao City Mayor Baste Duterte dahil sa patuloy na patutsada nito laban sa kanya. Kasunod na nangyaring balasahan sa Davao City Police kung saan 3 beses pinalitan ng hepe nila at inalis din ang 19 na station commanders noong Hunyo. Paglilinaw ni Torre, hindi libel ang balak niyang ikaso sa alkalde pero tumanggi muna siyang i-detalye ang posibleng reklamo. Hindi libel. Kasi kakasuhan, hahanapan lang ngayon ng butas dyan sa Davao, si Mayor Baste, na siguro corruption or kung ano pa man dyan, no? Tapos dadalhin nila doon sa ombudsman. At kapag kinasuhan niya sa ombudsman, suspende si Mayor Baste. Style niyo, bolok. Basa na yan. Hindi kasi nagtagumpay ang amo ni Nicanor Torres na to at ni Captain Marbel na dyan si Bongbong, si Liza at saka si sino pa ba, si Martin Romualdez at si Abalos sa ginawa nila dyan sa QOGC sa kanila Pastor Quiboloy na kanilang iniinis ba yung mga tao dyan, no? Nilusob, kung ano na pang mga pinaggagawa. Akala nila siguro yung mga membro ni Pastor Quiboloy ay magagalit, gaganti, etc. para makapag, unang-una siguro, martial law, no? Ang gagawin dyan sana ng administrasyon ni Bongbong Marcos dahil hindi nga umuobra yung nais nila na tiyatsa, yung kanilang gusto na term extension. So, magiging Prime Minister si Martin Romualdez. Wala silang rason eh. Kasi palpak din mga lalabs, mga bayots. Ang ginawa lang, pambubuli sa mga Chinese, hindi umubra, nag-backfire sa atin. Isa yun sa rason, planado yun. Okay. Kita naman puro China, puro West Philippines, inapalpak. Tauhan pa ng Coast Guard or kung ano pa yun, sa, ano ba yun, basta dyan na anuhan pa. Natanggalan pa ng daliri nang dahil sa pagpupush through ng mga nasa gobyerno ngayon. So, yun. Yung People's Initiative na yan, talagang hinarangan ng maisog. Kaya may maisog rally. So, ngayon, hindi sila nagtagumpay dyan sa West Philippines eh. So, dito na naman sa Quiboloy. Kasi naghahanap ang Marcos administration, ito si Romualdez, si Liza, at saka si Bongbong Marcos, na gusto niyang gawin kung ano yung ginawa ni Marcos Sr., martial law. So ngayon,
Sa Kingdom of Jesus Christ na naman sa QJC, hindi rin sila nagtagumpay. Nainisin, galitin ang mga miyembro. So ngayon, dito na naman sila kay Basti Duterte. Sa mga Duterte na naman sila ngayon. O si Basti na naman, kasuhan. Balak mo palang kasuhan, nagsabi ka pa. Dapat sinurpresa mo na lang sana si Basti Duterte. At alangan namang matuwa si Mayor Basti Duterte dito kay Nicanor Torre na to. Na 3 beses sa isang araw niya pinalitan yung mga pulis doon dahil hindi niya gusto. Hanggat strategy yun eh. Hanggat darating dyan si Marvel na isa pang, si Marantan na yung may record na pumatay doon sa Quezon Province na may kasama pa doon na napatay nila noon na inambos ba yun? Na isang environmentalist. So, si Marantan involved sa mga pagnanakaw, kung ano-ano pa. Robbery, extortion, yun, yung inupo doon. Lahat ng mga inupo ni Bongbong Marcos sa administrasyon niya, puro mga bulok, may mga record ng nakaw. At hindi natin alam, yung mga sundalo ngayon yan na kunwari SAF, baka PNPA yan, na dinamitan or baka mga priso yan dyan sa Bilibid, pinalabas at sinuotan lang ng damit ng SAF or ng SWAT para manggulo dyan. Di natin alam kasi nakatabon sila ng kanilang mga mukha. Wala ang mga nameplate, pati mga plate number ng kanilang mga sasakyan. Wala. Ibig sabihin, hindi yun matino, hindi yun totoong pulis. NPA yan. Kaya PNPA at mga ano yan, hindi natin alam, mga terorista pa siguro yan. Magkakasuhan daw lang, hindi niya sasabihin kung ano. Dahil yung balak nila ngayon sa ombudsman kasi hindi nila kaya si Basti Duterte ni Abalos na isuspinde. Diba nasabi niya ni Rocky na dapat suspindihin din, isunod doon kay Hubahib or kay kay Mayor Rama ng Cebu. Hindi nila nagawa dahil umalma, maraming supporters. So ngayon, dito sila ngayon kay Torre. Style ninyo, bulok. Hindi libel, syempre. Alam na namin yun. I'm not really inclined to file libel cases against people. No, di ba? This is the beauty of democracy and tandaan mo, sino ba ito? Nicanor Torre. Isa kang public servant. Di ba sabi ng korte doon kay Trillanes nung kinasuhan niya si Moca? Pag isa kang public servant, huwag kang balat sibuyas. Tanggapin mo kung ano yung kagaya ni Mayor Basti. Tanggapin mo kung kanya kang binabash, nagrireklamo siya sa pamamahala mo dahil bakit palpak ka naman eh. Doon pa nga sa Kalbayog, may persona non grata ka doon dahil inutil ka doon sa pagsugpo sa mga krimen. At link ka doon sa mga politician. Nagtatrabaho ka sa mga politiko. Inuutos-utusan ka ng mga politiko despite na ikaw ay sinasahuran namin na taxpayer. So, sino yung susundin mo ngayon? Yung mga politiko o kami na taxpayer nagpapasahod sa yung potragis ka? Ay, hirap sa inyo eh. Tapos ngayon magagalit ka kapag sinita ka ni Mayor Basti dahil hindi magulo ang Davao. Davawin niyo ako eh. Hindi magulo doon sa amin. Nung dumating kayo doon, kayo yung magulo. At hindi nagpapatayan doon ang mga tao. In fact, pangalawa ang Davao City sa safest city sa buong sa ASEAN country. Una yung Singapore. Ano yung pinaka-delikadong siyudad? Sa panglima pa yun sa buong mundo, Manila, sentro ng Pilipinas. Doon ka dapat. Hindi ka sa Davao dahil safety sa Davao. Hindi kami doon, kami mismo Davawin yung magpapatunay ni Nicanor Torre na maayos ang siyudad namin, hindi ikaw. Dahil lalo na ikaw, wala kang napatunayan, mapakalbayog, na persona non grata ka doon or doon sa Quezon City, wala kang napatunayan doon eh. Inutil ka. Kaya nag-resign ka doon, di ba? Dahil pinaboran mo
yung pulis na retired na nanutok ng siklista. Napahiya ka doon. In short, wala kang nagawa talaga sa buong buhay mo na umupo ka bilang isang bantay sa lakay. Sa itim kong to, sa kapal ng balat ko, hindi na ako tinatablan yan. Let's cross the bridge when it's there. Matatandang mas lumala ang away ng dalawa ng pagmumaray. Hindi naman talaga tatablan mo yung balat mo ng hiya. Dahil bakit? Kasing hiya, yung balat mo, kasing kapal na ng balat ng buhaya. Kagaya ng balat ng mga amo mong mga buhaya na nagbabayad sa'yo. Na para babuyin mo ang lugar namin sa Davao na matiwasay doon. Nung dumating lang kayo doon, nagkandalit na ang syudad namin, mga putang ina nyo. Mabuti naman at inamin mong makapal ang pagmumukha mong hayop ka. Dahil wala ka naman talaga ng nagawa nung nasa serbisyo ka ngayon. Inutil ka, sinusuka ka ng ibang lugar na pinupuntahan mo, na pinanggalingan mo. Mayor Baste si Torre, nagbanta pa ang alkalde na gusto raw niyang sampalin ng regional director ng Davao. Pinagkibit balikat lang ito lahat ni Torre noong una, pero pumalag na siya ng tawaging professional na sinungaling ni Mayor Baste. Matapos niyang ibunyag ang umano na hindi ka ba talaga sinungaling? Torre, Regional Director Nicanor Torre, hindi ka ba sinungaling? Bakit ka na persona non grata sa Calbayog dahil wala kang ginawa doon sa pagsugpo sa mga krimen? Dahil nga inotel ka, so ibig sabihin, kaya ka sinungaling ka. O sa Quezon City, ulitin na naman natin. Wala kang nagawa doon. Hindi mo nasugpo doon yung krimen at kung ano-ano pa dahil inotel ka. Tapos pagdating sa Davao, doon ka ganito. Maraming patayan dito. Hindi nagsusuntukan, nagpapatayan ng mga Davaoinyo. Oh, lol! Ikaw pa talaga, yung magsabi niyan doon sa lugar namin na nagpapatayan, na ikaw ay walang nagawa sa buhay, inotel na tao, kaya sinusuka ka sa mga lugar kung saan ka nang galing, doon ka talaga sa amin sa Davao magmamagaling, putang ina ka. irregularidad sa Davao City Police, gaya ng pangmamanipula umano sa mga blotter para pagmukaing umanong mababa ang mga krimen sa lungsod. On the criminal books naman, Kaya nga nabansagan ang Davao City na pangalawang safest city sa buong sa ASEAN country dahil nga mababa ang krimen. Dudoktorin na naman itong putang ina na Nicanor Torre na to na walang nagawang maayos sa dalawang lugar, sa dalawang syudad na pinanggalingan niya. criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso. Kaninang hapon naman, Pailan ka ng kaso? Mukha mo. Pagsasayangan ni Mayor Baste Duterte ng pera, hindi ka nga tinatablan ng hiya, di ba, sabi mo? At hindi na kailangan. Sabihin mo pang patunayang sinungaling ka dahil totoo din naman dalawang lugar na. Calbayog at Quezon City, inotel ka doon. Ibig sabihin, sinungaling ka talaga. gawa ni Mayor Baste ang kanyang ikalawang State of the City address sa Davao. Hindi raw nakatanggap ng imbitasyon si General Torre. Habang ang alkalde, tumanggi na munang magkomento ulit sa bangayan nila. Bakit pa siya imbitahan? Sino ba siya? Dapat imbitahan yung mga tao na mga may nagawa sa kanilang katungkulan o panunungkulan. Si Regional Director Nicolas Torre, imbitahan mo na inotel man yan. Wala man yan nagawa. Wala man siyang maipagmalaki sa Calbayog at sa Quezon City. Inotel man siya doon. Sinusuka siya doon. So, bakit mo pa imbitahan? Wala siyang kwenta. Another strategy dahil kakasukasuhan niya sa ombudsman para abangan natin to. Para masuspinde. Jesus, Ginoo ko. Hindi ninyo pa nagawa. Basa na yan ng taong bayan. Ang aminin mo na lang, Nicolas Torre, kakasuhan mo si Mayor Baste dahil inihambing ka kay Diwata.
nung kabataan mo siguro. Siguro ng mga 15 o 20 anyos yan, no? Diwata ang mukha niya. Diyan ka nagalit. Hindi ka nagalit na sinabi ni Basti na pag makita ko yun, sasampalin ko talaga yan. Wala siya doon eh. Masaya siya. Sampalin daw siya ni Basti. Pero nung sinabing masarap kang gumawa ng Paris, ayun, nagalit. Nainihambing yung mukha niya kay Diwata. Pasalamat ka nga eh. Dahil sikat si Diwata, eh ikaw, sikat si Diwata dahil nagtatrabaho ng mayos. Ikaw, putragis ka, sikat ka, nagtatrabaho ka at binabayaran ka ng mga politiko. Ano ba yung hiling sa ano ba yung promise sa iyo ng nagpadala sa iyo sa Davao diyan ng mga amo mong mga putang ina? Isunod ka diyan sa kanilang inupo ngayon na chief PNP na Captain Marvel, nagagawin ka ring PNP chief din. Pareho kayong chief. Pakitang gilas para magiging PNP chief ang puta.